Kakain tayo ng breakfast time ngayon. So, dahil linggo ngayon, day off natin. So, nandito tayo sa ating maliit na kwarto. So, kakain tayo ng breakfast. Yan. Yan. Yung aking inaasahan na palaman, hindi naman pala hinog. Bukas pa siguro, ayan. Ayan. Kala ko mahinog ngayon kahit itong isa man lang, nag-i-start pa lang. So, hindi pwede. So, ito na lang kainin natin. So, tapos na po tayong magpasalamat. Ganyan lang ang ating pagkain. Tapos, kape. Habang nagkakape ako, magkwento na lang. Yung, meron kasi akong, meron kasi akong nakasalubong. Hindi naman nakasalubong. May lumapit. Habang ako'y hihintay ng, kasi patawid na ako habang hinihintay na mag-green yung stoplight. May lumapit na kapwa Pilipina. Sabi niya, "Ate, pahiram naman ng pero hindi ko siya kakilala. Pahiram naman ng ng $5 mo kasi nabitin ako sa pamalengke," sabi niya. Sabi ko, "Hala, bakit ganyan? Bakit mo hinahayaan na sa bagay may mga amo naman talaga na sakto lang yung yung binibigay sa katulong, tapos syempre yung presyo sa palengke hindi naman araw-araw pare-pareho yung yung presyo." So ayan, siguro nagipit. So, wala naman akong ibang wala akong walang kitsitsiburitsi pa, edi binigyan ko siya. Hindi ko alam na natandaan pala niya ako. Pero sa akin, sa time na yun, wala na. Pag ganyan na ibigay ko na, wala na sa isip ko yung Tsaka, alam ko naman na minsan mayroon yung yung kunwari lang ba, para makahingi lang. Pero kahit meron yan sa isip ko, hindi ko na iniisip yun kasi malay mo kung totoo. Kasi may amo naman talaga na ganun. So, binigyan ko. At nawala na rin sa isip ko na tungkol doon. Tapos, mga matagal-tagal na, mga 2 to 3 months siguro. Tapos may, nakilala pala niya ako, parang familiar na siya sa aking mukha. Kasi, medyo malapit yung building nila sa amin. Doon sa aking pinagtatrabahuan din. Tapos, na palagi daw niya ako gustong kausapin, pero lagi daw akong nakitang nagmamadali. Totoo naman yun. Tapos, ayan, may lumapit ulit sa akin. May nagbibigay ng ng $10. Yung $5 din. Nako. Yung $5, sabi niya, "Ate, bili ko na yung yung $5 na pinahiram mo sa akin." Sabi ko, "Ano yun?" Sabi ko, wala talaga sa isip ko. Tapos sabi niya, "Ako yung yung nanghiram ng nanghiram o nanghingi." Hindi ko alam kung paano niya sinabi. Nanghiram siguro. Nanghiram ng $5 dahil ako'y nagipit. Tapos, ganito ang sinabi mo. Sabi ko, "Ha? Hindi ko na maalala yun. Ang tagal-tagal na," sabi ko. Tapos sabi niya, "Ito, ibabalik ko na sa'yo." Sabi ko, "Pabayaan mo na yan kasi nawala na sa isip ko yan." Ako pagka may ganyan na binigay ko sa mga ganyan, hindi ko na iniisip na ibabalik pa o ganun. So, mo na lang,
dagdag mo na lang sa pamasahe mo sa bus or kahit sa gusto mo. Kasi wala na yun sa isip ko. Ayan mo na yun, sabi ko. Sabi niya, okay, salamat ate. So, yun lang. Yun ang kwento ko. So, hindi pala, ang ano ko lang, pero alam ko naman na hindi tayo basta-basta mag-judge ng, ano, ng kapwa natin. Kasi lalo yung mga ganun na nanghihingi. Hindi naman natin alam kung totoo naman talaga. Bahala na kung nagbibiro o nagsisinungaling. Basta sa atin, malinis ay yung konsensya natin, di naibigay natin sa kanya. Bahala na siya kung nagsisinungaling. Pero may mga tao talaga na totoo naman yung sinasabi. So, totoo sa sitwasyon niya na sinasabi niya. So, tama yung hindi tayo masyado judgmental. So, yan lang muna po ang aking kwento. Maraming salamat. Bye-bye!